Kumusta ka na? Kumusta ang buhay-buhay? Looking good ngayon ah. In 4 years time, nalabanan mo, napaka-strong mo. Bakit mo binigay sa akin ito? Mm-mm. Ano ang purpose mo? Mm-mm. Sakaling kunin niya na ako, basta yung anak ko, may sa ayos niya. Hello po. Hi, Lola. Morning. Parang pumayat na ako. Nalalaglag yung short ko. Ha? Good. Ano ka na lang? 31. Pumayat ba ako, guys? 31? 31. Nalalaglag yung short ko. Ayan, magandang morning po sa lahat. Morning. Hello po. Hindi nga. Dati kang 33, 31 Oo. ka na lang. 31 na. Wow. Hindi, kasi kunti lang kain. Ayan, magandang morning sa inyo lahat mga kababayan. Samahan nyo kami, may papasyalan kami dito na beneficiary natin. Tagal-tagal din natin hindi napuntahan to dahil madalas pag pinupuntahan natin. Hello po, morning po, makikiraan po. Madalas po mga kababayan pag pinupuntahan namin to, laging nasa dialysis. Ayan. Shout out po kay Ma'am Oceana. Ayan. Magandang morning. Siya po yung bida natin sa araw na ito. Siya po yung rason bakit pupuntahan natin itong ating beneficiary. Alam ko medyo marami-rami ang nakapanood dito. Morning po! Morning po! Kumusta ka na? Okay naman, Daddy Frankie. Kumusta ang buhay-buhay? Tuloy pa rin. Looking good ngayon ah. Opo. Basta tuloy lang dialysis. Hello po. Oh, kumusta ang dialysis mo? Katapos lang po kahapon. Madalas kami nagpupunta rito eh. Lagi ka nasa dialysis. 3 times kasi ako, Daddy Frankie. 3 times a week na. Opo. Dati matagal na. 3 times a week. Kaya hindi tayo nagkakapanagpo. Kumusta mga anak mo? Dito po, walang pasok eh. Hello, kumusta? Hello guys. Kumusta pag-aaral? Ay, very good. How old are you? Gana daw. 6. Pasok po kayo. Oh, sige, sige. Okay lang. Hindi naman kami masyado magtatagal. Upo ka. Yan. Kayo po. Ha? Sige, sige. Okay lang. Upo ka. Para makapag-usap tayo. Ayan. Salamat sa Panginoon. Malakas ka ngayon. Opo. Okay na. Kumusta yung asawa mo? Tatrabaho pa rin po sa Kamiling. Kamiling pa rin. Opo. Bumata ka ngayon. Ha? Medyo maganda naman po yung mga loves ko kasi ngayon eh. Salamat sa Panginoon, no? Ay, malaglag ka, anak. Baba ka. Madisgrasya ka. Kumusta ang buhay-buhay? Tuloy pa rin, Daddy Frankie. Ganyan talaga. Pero at least, okay yung buhay ngayon. Hindi kagaya ng dati. Ano? Hingal na hingal. Hingal na hingal. Oh, yung unang punta niya dito, hinihingal na. Opo. Ngayon kasi medyo maganda yung mga every labs ko. Nakikita ng doktor ko na Tapos binawasan niya rin niya yung mga gamot ko. So, ibig sabihin, ano yun? Being a dialysis patient, for life na ba yan? Lifetime na po. Lifetime na yan? Opo, pag hindi talaga napalitan ng kidney. Oo. Hindi na palit. May stop yung dialysis may pag stop. napag-kidney transplant. Ate Rica, di ba? Opo. Ate Rica, marami tayong mga kababayan, kagaya ko, na curious about sa dialysis na yan. Una, tanong ko lang, no? Saan nakuha yung sakit na pagdadialysis? From cause from Kasi what? ako, Daddy Frankie, Oh. Hindi pa ako buntis dito eh. Nagtatrabaho ko dati sa sa bakery. Ngayon, madalas, pag maraming gawa, naabot kami ng madaling araw pa bago matapos yan. Sa kadalasan na mga kinakain ko rin, nasa unhealthy na rin ang mga pagkain. May merienda ko ng mga noodles, soft drinks, chichirya, yung mga nabibili dyan sa tindahan na loob ng bakery. Tapos pag
siyempre, naabot kami ng madaling araw, ayaw mo makatulog, energy drink. Yung mga naiinom ko dati. Hindi ko naalagaan talaga yung katawan. Tapos nung nabuntis ako, mga anak na ako dito, biglang tumaas ang hypertension ko. Tapos doon, hindi naman ako inabisuhan ng doktor na mag-maintenance para sa high blood ko. Yun, hindi ko na pinansin, hindi ako nag-maintenance. Bumalik na naman ako sa pagtatrabaho. Yun na naman, yung lifetime ng katawan ko ng pagkain. So sa makatwid, napabayaan mo yung health mo. Matanong ko lang, Ma'am Rica, how old are you nung mag-start ang dialysis? 23 years old ko. Ngayon, ilang taon ka na? 27. 27. 4 years na ako nagda-dialysis. 4 years na. Kasi alam mo, Ma'am Rica, pasensya ka na, marami tayong mga pasyente na pag nag-start yung dialysis, even doon sa mga kababayan natin na hindi dialysis patient, pag naririnig nila na, dinadialysis na yan, parang kinikilabutan na sila, parang nai-stress na sila, parang nawawalan na ng pag-asa. Alam mo kung bakit nasabi ko to sa'yo? Kasi, at natatanong ko rin to, hindi para ipagyabang or what, para maging kapulutan ng aral na hindi porkit dialysis ka na is wala nang pag-asa. 'Di ba? Kasi marami tayong mga kababayan Pilipino na parang takot na. Parang nawawalan na talaga, nadidepress na, nagiging hopeless sila. Sa nakita ko kasi sa'yo, dialysis patient ka in early time at age of 23 years old. Nung una kitang makita is mahina, parang malamya. Pero ngayon, 27 years old, in 4 years time, nalabanan mo, napaka-strong mo. Kaya gusto kong i-share sa mga tagapanood ng Team Daddy Frankie, not only sa Team Daddy Frankie, lahat ng mga kapanood ng bidyong ito. Paano mo napaglabanan na ganyan, parang wala, napaka-strong mo. Nung una talaga, Daddy Frankie, nung nalaman ko ganito na yun, na-diagnose ako ng dialysis. Talaga nalugmok ako. Hindi ko talaga na-expect na ganun na kalala ang sakit ko. Sa tumatagal, siyempre lagi mong tinatanong na sa sarili mo, bakit ka napunta sa ganyang sitwasyon? Ngayon, pag pumunta ako ng simbahan, magdadasal, mapapatanong ka, Lord, bakit mo binigay sa akin ito? Ano ang purpose mo? Tapos sabi ko sa kanya, kung ito yung ibibigay mo sa akin, hindi ko kailangan magreklamo. Kasi ikaw nga nagbigay sa akin ito eh. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagdadaanan mo sa buhay. Hindi kanya ilalagay dyan kung hindi ka ipapanalo. May mga bagay talaga na kailangan mong pagdaanan. Kaya kahit na anong hirap yan, tuloy lang. Do you mean, hindi ka ilalagay ni God sa sitwasyon na to kung hindi mo kayang pagtagumpayan? Hindi kanya ipapanalo talaga kasi sabi nga na, trust in God. Sabi nila. Kaya sabi ko, ikaw na bahala sa akin, Panginoon. Kung kailan mo ko kukunin. Ikaw na talagang lalaanan ko ng buhay ko. Kasi siya naman nagbigay naman ng ano natin eh. Correct. Siya ang nagbigay ng buhay natin. Wala nang ito kung hindi dahil sa kanya. Okay. Kaya, hiling ko lang sa kanya, pag sakaling kunin niya na ako, basta yung anak ko, may sa ayos niya. Yun lang. Isa lang na anak mo, di ba? Okay. So, paano nyo naman na-manage mag-asawa? Kasi alam ko, asawa mo lang ang naghahanap buhay. Alam kong mahirap ang buhay ninyo. Pero nakita ko, happy ka, masaya ka. Paano nyo na-manage mag-asawa yon? Lahat naman ng bagay kasi napag-uusapan, napagtatagumpay pag magkasama talaga kayong dalawa eh. Basta pag-usapan nyo na maayos, nagpaalam naman ako din na maayos sa kanya kung sakaling darating yung time na talagang kunin na ako, ikaw nang bahala dyan sa bata. Sa financial naman, yun nga, tulad na sabi ko, kung talagang
ibibigay mo talaga yung buong puso, buong buhay mo sa Kanya. Ibibigay ng Panginoon kung ano yung kailangan mo sa araw-araw. Kahit na gaano kahirap pa yan. Oo. Meron at merong darating. Oo. Magpo-provide at Basta magpo-provide. magtiwala ka lang sa Kanya. Yes, correct. Okay. Ate Rica, sabi mo nagpaalam ka na sa asawa mo. Tagal. Ibig sabihin, nagsabi ka na kung sakasakali. Oo. Ano ang naging reaction ng asawa mo nung nagsabi ka sa point na yun? Nung talaga nung nagpapaalam na talaga ako. Siyempre may iyak siya. Mm-mm. Sabi ko, wala tayong magagawa kung ito talaga binigay sa atin. Mm. Tanggapin na lang natin at least. Kahit tumatagal nga yung buhay ko, mag-enjoy na lang tayo. Okay. Enjoy na lang natin yung natitira ko pang buhay dito. Naalala mo ba kung anong taon ka nagsabi sa iyong asawa na parang nagpaalam ka na? Ilang beses na yung kapag na-hospital ako, palagi doon na talaga ako. Lagi nagpapaalam sa kanya. Yung parang sobrang hinang-hina ang katawan ko. Parang hindi ko na kaya. Parang sabi ko sa kanya, parang hindi ko na kaya ka. Parang hanggang dito na lang ata ako. Ikaw na ang bahala sa anak natin. Palaki mo ng maayos at umita ako sa Diyos, sabi ko sa kanya. Thanks God. Pag na-hospital ako, lalabas na naman ako. Malakas na naman. Galing na. God is powerful. No, walang imposible kay God. Regarding sa Ate Rica, dialysis patient, totoo ba yung nasabi sa akin na isa na hindi na umiihi ang dialysis patient? Hindi na talaga ako umiihi dati. Ilang taon na. Hindi umiihi. Mm-mm. Kasi marami tayong mga kababayan na hindi nakakaalam about dialysis patient. Ano yung mga disadvantage, gaano kahirap i-manage? Sa dialysis, yung hindi pag-ihi, normal na yun sa kanila. Kasi nga, tinatanggalan sila ng tubig sa dialysis. Parang yun na yung pangalawang kidney na nila. Pag nag-uumpisa kasi, umiihi pa sila. Hanggang sa tumatagal, mawawala na rin. Hindi talaga umiihi. So, paano yung pag-inom mo ng tubig? Maintain ang binibigay lang sa amin na limit na tubig, 1 liter a day. Yun lang. Kailangan maubos mo rin yung 1 liter a day. Kung talagang madisiplina ka sa sarili mo, kahit hindi mo naubusin yun. Okay na. Lahat na yun, sa sabaw, pag kumain ka, tubig mo, pag inom mo ng gamot. Overall na yung 1 liter 1 lang. liter. Basta kailangan 1 liter lang. Hindi ka pwede lumagpas. Opo. Ang hirap, no? Tiyaga lang. Pero normal naman yung pagdudumi. Opo, normal. Parang hindi ko maisip, no? Hindi iihi yung tao, pero nagiinom ng water. Pero, sa dialysis talaga, nararamdaman din namin parang naiihi kami, pero wala talaga. Ayaw talaga lumabas. Ayaw talaga. Masakit sa pantog. Masakit sa Oo. pantog. Parang nararamdaman mo naiihi ka. Oo. Pero wala talaga. Saan napunta yung iniinom natin tubig? Naiipon dito sa katawan. Pagdating ng dialysis, doon lang matatanggal. Maididrain. Kaya kailangan ang dialysis nyo 3 times a day. Oo. 3 times a week. 3 times a week. Opo. Kaya pala madidisgrasya pag hindi nakapag-dialysis. Pag sobra-sobra sa tubig, maalata naman yan kasi sa dialysis. Lolobo ang katawan. Magmamanas yan, tataba. Pag sobra ng tubig. Yun na rin yung time na manghihina ka na pag namanas ka. Bigat-bigat ng pakiramdam mo. Bloated. Bloated. Okay. Halata na yun, lalaki yung mga tiyan mo, yung mukha mo, tas dito sa paa. Siyempre, Ate Rica, sa dialysis center, pumupunta kayo doon. Marami kayong magka-classmate, nakikita ko. Pagkabilang ko lang sa amin, 60. Ilang oras ang dialysis session? 4 hours. 4 hours ka doon na Opo. Nakaupo. Nakaupo. Pinapaiga yung upuan na pag gusto may paiga. 4 hours. Opo. So, napakaganda ng programa ng ating government Opo. dahil nagkaroon ng batas na naging libre yung Opo, dialysis. kasi dati wala talagang libre. Yes, kaya thank you. Nasa private pa ako, maubos ko 10,000 sa isang linggo. Oo. Pero ngayon okay na. Opo. Kasi pag walang dialysis na ginawa ang ating gobyerno, talagang kawawa ang taong bayan. Marami ng patay na kasi marami sa amin lahat mahihirap lang eh. Yes. Saan nila kukunin yung mga pinansyal na gano'n? Kaya nga, no?
Sana mapaigting pa yung pag-aano ng mga... mapalawak pa po nila. Oo, mapalawak pa para gumaan ang mga kababayan natin may hirap. Paano humaba pa naman yung mga buhay nila. Pero syempre, hindi lahat siniswerte. Opo. May mga gumagraduate din, mga classmate niya. Madalas po, may mga patay na. Ay, ganun. Mga karamihan sa akin na nawawala mga may edad na. May edad. Hindi na rin nakakayanan ng kanilang Opo. makina. Kasi marami ng komplikasyon na sa katawan nila. Kasi sa na rin, kaedadan na rin. Opo. Ate Rica, gaya ng sinabi ko, marami makakapanood ng buhay mo. Pwede bang bigyan mo ng payo itong mga kababayan para sa mga kababayan natin na may pinagdadaanan, example sa mga bago pa lang sa dialysis patient is para maging strong pa sila. Kasi nakita ko sa iyo talaga, napaka-strong mo. Diba? Pwede ba bigyan mo sila para hindi sila nadidepress na Sige hindi po. porkit dialysis patient sila wala ng pag-asa? No. Kung ikaw na nanonood, makinig ka mabuti. Yun. Kung ayaw mo po ng 4 na oras sa dialysis at itali ang mga braso mo, bantayan ang iyong mga pagkain at iyong kalusugan. Umiwas sa mga masasamang pagkain tulad ng mga maalat, soft drinks, energy drink, mga chichirya. Panatilihin natin po na malakas ang kalusugan natin na kumain palagi ng mga gulay, prutas at mga fresh, ganyan. At kailangan natin din na tumawag lagi sa itaas para mabigyan tayo ng mga magandang gabay at mga blessings na magagandang darating sa atin kasi siya lang talaga ang magpapabigay ng mga kailangan natin sa araw-araw. Kailangan lang natin na manalig sa Kanya palagi at buong puso na ibigay ang ating buhay. Yun. Sa mga patient natin na nakasalang sa dialysis na nawawalan ng pag-asa. Sa mga katulad ko, kasama ko dyan na nagda-dialysis, tuloy lang natin ang laban. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Fight, fight, fight. Yun, very good. So yun, mga kababayan, mga kabarangay, sana naging magandang halimbawa si Ate Rica sa mga kababayan natin na may pinagdadaanan, especially sa mga dialysis patient, no? Hindi porkit, ayon nga kay Ate Rica, hindi tayo ilalagay ni Lord sa isang lugar na hindi natin kayang lagpasan at hindi natin kayang ipanalo, no? Napakaganda ng mensahe ni Ate Rica sa araw na ito at pasalamat ako't natagpuan din kita ngayon. Natsambahan niyo ako ngayon. Opo, nahuli ka rin namin. Kasi ilang beses na kami nag-attempt, di man ako nandyan ako sa labas, nagpapatanong ako kung nandito ka, nasa dialysis patient. Ay, nasa ano ka daw. Alam na nila Yan. yan. Isang reason, Ate Rica, kung bakit nandito ako, dahil may nakapanood ng unang upload videos natin na naawa sa iyo. So, nagbigay si Ma'am Oceana. Actually, si Ma'am Oceana, hindi lang ikaw ang pinadalhan niya. Sino yung pinadalhan pa niya? Ha? Si Hazel. Kumbaga, napanood niya yung mga beneficiary ni Team Daddy Frankie, nagbigay siya ng ganitong amount, hinati-hati na naayon sa kanyang kagustuhan, kaya nagpadala si Ma'am Oceana ng 1,950 para sa iyo. Kaya yun yung reason, actually, nakaraang week pa to na binibigay, o nakaraang linggo pa na pinadala, hindi ka nga lang namin mahuli-huli, no? So, bibigay ko sa iyo yung 1,950. Asaan na? Second page. Ito. Ayan. Para makatulong sa iyo, no? So, Ma'am Oceana, maraming salamat sa tulong, support ninyo sa Team Daddy Frankie. At maraming salamat din sa pagmamahal ninyo sa mga beneficiary, mga tinutulungan ng Team Daddy Frankie. Ito po ay napakalaking bagay para sa kanila, lalong-lalo na 3 times a week siyang nagdadialysis. At tanging asawa lang niya ang naghahanap buhay at may anak din sila. Kaya itong pinadala nyo, napakalaking bagay po ito. Muli po, Ma'am Oceana, maraming salamat at ako'y humihingi ng paumanhin kung ngayon lang namin ito nadala or ngayon lang namin ito naipalabas. Bagamat gaya ng aking sinabi lagi sa lahat ng mga sponsor nagpapadala sa atin, laging nakalista lang po ito. Hindi po ito mawawala, malilimutan. Basta yung mga ipinadala ninyo, saan man kayo magpadala,
laging nakapangalan lang kay Frankie Bugarin. Nasa mabuting kamay at makakarating po sa taong gusto nyong pagpadalhan. No? So, maraming salamat, Ma'am Oceana. Gabayan ka ng Panginoon at sana lagi ka pang i-bless ni Lord. So, Ma'am, ibigay ko itong 1,950, ano? 1,516,17,18,1950, ano? Ayan, sana makatulong. Siyempre, dadagdagan ni Daddy Frankie para ano? Okay? Dagdagan natin ng 3,000. 1, 2, 3. Okay? Para ano, Ma'am? Para lumaban pa tayo. Thank you po, Dati Frankie. At thank you din po kay Ma'am Oceana. Oo. Sana po maraming tao po kayo mabigyan ng katulad ko po. God bless po sa inyo. Yun. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po and mabuhay po tayo lahat. Shoutout po sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, mabuhay po kayong lahat, mga kababayan, mag-iingat po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan natin dito, salamat po sa inyong lahat. No? Yun, mga kababayan, pakishare po ang video ito para mapanood ng mga kababayan natin na may mga pinagdadaanan, especially sa mga nagdadialysis na hindi pa hulian lahat. Kumbaga, hindi porket may problema is mawalan na ng pag-asa. Maraming salamat. Bye-bye po.